morning, guys. And quarter past 8. So guys, December month is here. Actually, wala ako masyadong ganun ngayon for December. Hindi ako masyadong nag-prepare. It's going to be a very simple Christmas season for us. Pinakasimpleng Christmas Day. Tapos, pinakasimpleng New Year din. Friday, Christmas party nila Isa. Bali, today is last day of school nila for this year. Bali guys, ang resume ng classes is mga January na. And mamaya, actually nandun siya sa school, sabi niya siya yung host. And hindi ko siya nasabihan na mag-video para magkaroon ng konting clip. And usually sa ganitong age kasi na grade 7 or hindi na masyadong nire-require ang parents, mga parents to be with the kids during Christmas parties. Kaya ganun. Yan. So ito yung natural state ng buhok ko. Mga talaga siyang dry lagi. First things first, meron akong diabetes type 2 and hypothyroid. So, ganyan. And kulot din ang hair ko naturally sa side ng parents ko, ng mother side. So, yun. Last vlog, nagpa-ribbon lang ako. So, lumalabas na rin yung mga white hair ko. Actually, kakapakulay ko pa lang ng ash blonde. And bumabalik na naman siya. So, siguro later this week or next week, magpapakulay ulit ako ng buhok para naman sa Pasko and New Year, maayos naman yung kulay. And masalubong natin yung taon na feeling fresh kahit na hindi. At yun, siguro kasi gusto ko talaga yung simpleng handaan. At 4 lang naman kami mag-celebrate ng Christmas kasi si Kobe nasa Baguio and New Year pa siya makakababa. So kami munang 4. So siguro yung for Noche Buena, mag-open kami ng gifts na 4. Tapos ititira namin kay Ate Kobe. Simpleng handaan. Mag-invite din siguro ako ng friends na gustong magpuyat. And if walang dumating, that's totally fine. Tapos Christmas, baka mamasyal na lang kami 4. Ganong peg. Tapos sa New Year, ganun din. Yung January 1, not sure kung anong plano, pero as much as possible, since kompleto kami, siguro ganun din. Alam ko yung iba akong kasabihan, diba, na huwag gagastos sa January 1 kasi unang araw pa lang ng taon, gumagastos ka na. Pero para sa akin, siguro depende kung anong klaseng gastos. Kasi kung kasama ko naman yung family ko, buo kami for that day, and ang gagastusin ko is food na nag-share kaming 5, I think it's a valid reason for me to spend money, diba? Hindi naman kami yung gagastos ng bonggang-bongga. Siyempre may limit pa din. Hindi naman kami mayaman. Pero I always treasure kasi yung time na kasama yung family. And lalo na yung mga kids dahil hindi naman sila masyado madalas na nasa Manila. So, ayun. Super focus with low carb and intermittent fasting. And hopefully, but I'll really keep track na magawa ko siya. And if in case na magkaroon ako ng mga lapses, I hope you can help me out, remind me na diba, na nag-LCIF ako, low carb and fasting.
And yun, pag nakita nyo ako sa mall, lapitan nyo ako. If gusto nyo magpa-pic, okay lang din. If gusto nyo lang ako makita or makausap, okay lang din. If you have questions, just put your comments on below. And then for sure babasahin ko yan at magre-reply ako sa inyo. Parang for this year, hindi ako ganun ka-lively, ka-jolly sa mga bagay-bagay. Pero gagawin kong simple and very intimate na lang siguro yung time ko with the family for this year. Para next year makagura kami ng bonggang-bongga. I cannot promise anything kasi I hate promises na hindi natutupad. Isa ako sa mga ganun tao. And yun. So, again, I'll keep you posted kung matutuloy kami ni Isa. And hopefully matuloy talaga kasi gusto ko rin lumabas today. Yan. So, see you later. Serve kami first day of simbang gabi. Hindi ko mataas yung kamay ko. Kuya B, Eliza, and si Matthew. Nasa Mega Mall ako guys. Looking for grave gifts pala. Gray na lang po ako dito. Gray na lang doon. White. Beige na lang, ma'am. So, ito yung napili namin gift para sa kanila sa Pasko. Isipin nyo na lang, hulaan nyo na lang kung alin dyan. Ang daming tao sa Mega Mall, guys. And masaya akong lumabas ako, natatanggal ang stress ko sa life. Makaka-copyright tayo. Oo, meron sila. Hi guys, shapes tayo ulit. Tatry natin yung donuts nila. Mamaya ako na i-review. Hello guys, good afternoon ulit. So, galing kami ni Papa Maisa sa Mega Mall. Nakikita nyo ba itong dala ko? Nakabili na rin ako ng chips. Diyos ko po, sa wakas sa tinagal-tagal. So, hindi ko kasi, ayoko naman mag-stock ng madami. Kaya ganito na lang, portions na lang yung binili ko. Kasi, hindi rin naman tayo mag-overload sa dessert, diba? So, binili ko sa kanila is Keto Donuts. Box of 2. Naka-promo daw to 319. So, 2 pieces lang to. Yung flavors niya ay almondo at saka choco butternut. Tapos ito ay Keto Bites Orange Walnut na may 10 pieces. So lahat to is for low carb, no? Sa mga naglo-low carb. Yan. Maganda yung lalagyan niya na naka-tin can din. Pero medyo, ewan ko para sa akin pricey. And sa susunod meron pa tayong pupuntahan na ibang mabibilhan ng mga keto and low carb foods. Ganito yung itsura ng Keto Bites. Dark chocolate na orange walnut. So meron siya 2, 4, 6, 8, 10. Exactly 10 pieces. Sinlaki siya ng piso or 5 pesos. Mga ganun. Sa gitna. Sana masarap. Papa. Mahal. May lasa ng orange siya. At dark chocolate. Para sa akin, masarap siya. Para sa akin, masarap siya. Ito ay 219 pesos. Nasa tin can.
10 pieces siya. Yung donut hindi ko pa kakainin ha. Maya-maya na lang kasi. Punta pa kami ng church. Magsisimba kami. Yung anticipated mass. Para sa day 2 ng simbang gabi. Kasi wala kaming serve sa St. Michael. So ito, flavor niya is almond daw at saka choco butternut. Hindi siya sinlaki ng regular donut na nabibili natin. Smaller siya, pero hindi rin naman siya pang munchkins yung laki. Nakita ko sa inyo. Sorry hindi ko alam kung maganda yung ilaw, pero yan. Saan makikita nyo? So yung isa, may dark chocolate and almonds. Tapos yung isa yung choco butternut. Mamaya, babalikan natin to para matikman. Kasi, may laman din yung bibig ko. Hindi pa nauubos yung chocolate bites. Masarap siya. Kung nakikrave kayo ng chocolate, tapos gusto niya lang na may something kayong mangunguya, bagay na bagay itong chocolate bites. Hanggang ngayon, hindi pa siya natutunaw. And, kumbaga kung 1 week nyo lang naman gustong nakikrave kayo sa chocolate, yung healthy version na to kasi dark chocolate siya. Sigurado ka pa kasi low carb at saka keto siya. Okay. Ayan. Naubos ko na. Pero sa mamaya, yung continuation ng vlog is maya after namin magsimba. So, ito. Again, 319 yung promo nila is 2 peraso. Meron silang promo na 499 12 pieces. Pero mas maliit pa siya dito. Siya, assorted din, pero mas maliit talaga siya. Nung nakita ko, kaya sabi ko, kung 499, tapos yun nga, maliliit lang, pass na lang muna. Kasi, parang yung 1 piece niya, per piece ng, regular size ng donut nila is nasa 169. Tama, Papa? Basta sa video makikita nyo mamaya. Pag-plinay ko yung part na nasa Mega Mall kami sa may sa may Chips, Keto Shop, mapa-flash doon. Baka makita nyo. Kaya post nyo para makita nyo yung kung amount ko magkano. Pero, if I'm not mistaken, 169 per piece. And ganito siya kalaki again. Yung 1 piece nito, 169. So, promo nila tong 319 2 pieces. Yun, eto, masarap to. Sa next time, ipapatry ko naman, tatry ko naman din yung dark mint. Kasi mukhang masarap din yun para sa akin. Ayan, and meron silang mga, marami silang products. Nakakita rin ako ng keto ice cream. Kaya lang yung mga ice cream nila, pero mostly naman hindi ko naman sinasabing mahal ang products ng Shapes. Pero, knowing na yung quality ng food, yung mga ingredients, talagang pricey pagdating sa low carb tsaka keto. Kasi, pag kinumpare mo din siya dun sa ice cream na nakikita ko sa supermarket, same din ang price 500 isang tub. So, ganun din. Mga naglalaro sa ganun, 400 to 500. Yan, abangan nyo lang sa susunod na vlog. Maya-maya ulit. See ya! Good morning, guys. Sunday, December 16 or 17 ata today. Yan. Bagsak yung buko din. Nagsuklay ako. Christmas party na call namin ngayon sa Hindi ako makaka-promise kung makakapag-video ko mamaya. Pero I'll try to insert a few clips. And sana pumayag sila na may feature sila sa vlog or if lalagay ko sa vlog para masaya. And it's now 9:30 so nagpe-prepare na ako kasi magpe-prepare na ako, maliligo na and all para mamaya makapag wala akong malakong makeup kasi kami lang naman yun at saka siguro lipstick lang ganyan, brows kung kaya ko para naman medyo sa picture buhay. Tapos yun, so nagbe-breakfast ako kasi naging morning person ako, guys, hindi na ako pang gabi, so maaga na kami natutulog. Actually pinakamaaga ko is 10:30
pinaka-late ko is 12, yun eh, given na marami akong ginagawa pa, ganyan, tinasikaso. Tapos, since maaga akong gumigising, di ba sabi ko next year na ako mag-start ng, as in, ng serious na paglo-low carb and fasting. So, right now, nagpaunti-unti lang akong nag-a-adjust. And with that said, di ba na-promise ko na magbibigay ng review about dun sa keto donuts na nabili ko sa Chips kahapon from SM Mega Mall. Ito yung Almondo. Nakagatan ko na siya, guys. Hindi ko alam kung makikita nyo siya. Yung texture ng bread niya is parang cookie type. Paano ko ba siya ma-describe? Meron na ako nakita ng ganitong klaseng parang moist siya. In fairness, ni-refrigerate ko na siya overnight. Kasi hindi ko na nga siya nakain kagabi. Pero moist pa rin siya ngayon. Kasi yung ibang bread, ibang donut, tsaka particularly yung mga hindi low carb. Hindi ko pa na-try iba low carb, pero i-review ko din sila pag nakatry ako. Pero for this one, for Almondo, from Chips, kahit na-refrigerate na siya, malambot pa rin yung bread niya, guys. Hindi siya yung parang nagiging cookie type na matigas. So, ito, malambot pa rin. Hindi siya ganun kalambot, literally, siguro nung kinain, kung kakainin ko siya nung fresh, nung hindi pa siya na ref, siguro mas malambot pa siya. Pero ito, medyo may konting tigas, pero mas siya, nakakain, nangunguya pa rin. May melt pa rin sa mouth pag moist pa rin siya. Mukha lang siyang dry kasi talaga, syempre ni-refrigerate na natin siya and all. Pero pag kinagat mo siya, pa rin siya sa bibig mo, yung nagbibitak-bitak. Hindi kagaya ng pag kumain ka ng cookie na matigas. Ano yun, yung parang na kumakain ng, paano ko ba siya i-describe? Basta matigas siya na, raisin cookies, parang ganon. Oh, yun, ganun texture na pag kinagat mo siya, sobrang tigas. Iba may mga ganun. Pero this is way, way, way different. Moist pa rin siya. And masarap siya, hindi siya matamis, but it still has the sweetness na kailangan mo sa donut at hindi siya nakakasawa. Although I'm not sure dun sa dalawang kagat ko kanina, kasi parang may aftertaste siya na mapait dun na sa part na nung nakain ko na yung dalawang bite. So, let's try again. Tignan natin. Ang lambot niya talaga, guys. Para ka lang kumain ng napalamig na tinapay, pero malambot pa rin siya. Masarap talaga. Tapos meron din siyang walnuts and almonds sa taas. Tapos, what else? Sinasabayan ko siya ng cocoa powder na drink. Yun yung aking hot choco with 1 sachet ng stevia erythritol. So, ito yung breakfast ko. Kasi magsiserve. Tapos, after 30 minutes, kukunin ko yung pamprick ng sugar. After ko kumain, I'll give it 30 to 45 minutes siguro. I'll try kung makakuha ko ng 30 minutes. Tapos, kukuha ko ng blood sugar count. Tapos, tignan natin kung tataas or mag-spike yung blood sugar ko. Okay? Dito sa kinain ko. So, ito pa lang yung kinain ko for today. Itong donut na Almondo at yung coffee. Not coffee, sorry. Yung cocoa din. Again, that's 2 teaspoon ng cocoa chocolate powder. Yeah, not sponsored, pero Ricoa yung gamit ko. So, 2 kutsarita noon plus isang packet ng stevia erythritol. So, ito lang. Tapos, mamaya tignan natin kung mag-spike yung blood sugar ko after 30 minutes. Okay? So, update ko kayo maya-maya. And then, try nyo yung chips. Try nyo yung chips. Tapos, babalik ako for sure kasi gusto ko i-try yung iba pang flavors ng donut nila. And surely, isusunod natin yung mga iba pang keto online or shops or restaurants na
makikita natin online at kung saan pa tayo makarating para matulungan ko naman kayong masamahan ko kayo kung saan pinakamalapit, saan yung makikita yung mga ganitong shops if you want to go on low carb diet. Okay guys, good morning again and happy Sunday. God bless us all. Babush! Later!